yung Designated Survivor, napakasigat po yung movie, no? Pelikula na, sino nga ba artista dyan? Gusto ko yung artista dyan. Kiefer Sutherland. Oo, si Kiefer Si 24 Sutherland, Hours. no? Na siya ay, alam mo, talagang minor cabinet secretary, Secretary of Housing. Tapos, binomba nga yung State of the Nation address sa Amerika. Lahat namatay. Siya ngayon ang natirang mamuno, no? At siyempre, napakaganda naman yung teleserye ata yan eh. Hindi yan pelikula eh, no? Netflix. Parang, oo, Netflix Series. teleserye yan eh. Series yan, no? So, sa akin po, ang sinasabi lang ni Inday Sara, hindi ko attend dyan. Sa akin naman, wala nang saysay mag-attend kasi hindi ko nakita kung anong nagawa ng gobyerno sa nakalipas sa 2 taon. Anong babandila mo sa SONA? Bagong Pilipinas daw, attorney. At yung mga ayuda. Pilipinas, yung biggest drug haul na hanggang ngayon walang nakakasuhan, nawala na yung driver ng van at parang gusto nilang malimot na, no? Mabaon na sa limot yung nangyaring yon. Hindi po, naalala pa rin po namin yan. Bakit hanggang ngayon walang nakakasuhan dyan? O, ano kaya? Anunsyo kaya niya yung pagbaban sa Pogo? I doubt it. Kasi nagbigay ka 3 taon ago ng blueprint kung paano tayo makakarating sa pupuntahan natin. Pangalawang taon na, inasa na tayo doon sa pupuntahan natin. Mukhang sumablay lahat. So, panahon diba? na. Oo, sumablay lahat. Siguro ang babanggit niya yung pangako. Pero importante, hindi yung pangako kung ano yung talagang na-deliver. Dahil ano ba naman niya, kung yan na may pangako na nakasulat naman sa tubig, di bali wala. Siyempre, Hindi Sara. Oo. Dahil itinalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. alam niyo ang balita dyan, hindi siya atin ng SONA. Ibig sabihin, hindi siya interested na marinig kung anong report ng presidente. At sa akin, yan ang pinakamalakas at pinakamagandang kontra-SONA. Saan ka nakakita ng kontra-SONA na isang salita, walang binanggit. Yung kanyang hindi pag-a-attend, yun na ang mensahe. Kasi nga naman, ano ba naman ang sasabihin? Anong i-report ng ating presidente sa taong bayan? Wala naman yung pangakong 20 pesos na kada kilong bigas. Wala naman yung mga pinangakong mas mababang kuryente, mas mababang tubig. Wala naman yung pinangakong mas mataas na antas na kabuhayan. O wala naman yung pinangakong mababawasan ng korupsyon at red tape sa gobyerno. So anong i-report mo sa 2 taon na ikaw ay nanungkulan? At syempre, ang unang nawala ay yung pagkakaisa, yung pagsama-sama para malutas ang mga problema ng ating bayan. Ngayon, marami rin nagrereklamo bakit daw designated survivor kasi yung designated survivor, may ganyan talagang patakaran sa Estados Unidos na merong isang miyembro ng gabinete na hindi talaga attend ng State of the Nation address dahil baka mamaya magkaroon ng pagkakagulo dun sa State of the Nation address, bantakin mo, lahat ng opisyalis ng gobyerno naroroon. Naroroon ang lahat ng kongresista, senador, Supreme Court justices, mga kalihim ng departamento, at siyempre ang presidente at ang vice-presidente. Now, hindi naman po totoong appointment yan. Yan po ay kumbaga figure of speech dahil wala naman pong posisyon na designated survivor, hindi gaya sa Amerika. Meron po mga nakabinbin na panukalang batas. Nung ako po'y kongresista pa, nakabinbin na yan, hindi lang binigyan ng importansya dahil din importante yan eh. Dahil sa totoo lang, kapag nandun ng Vice President at talagang namatay lahat ng opisyalis sa gobyerno, wala talagang magte-take over. No? Kaya sa Amerika, sinisigurado nila na merong at least isang miyembro ng gabinete na po pwede mag-take over. Pero sa totoo lang po, kinakailangan ng batas yan. Bakit? Dahil sa ating line of succession po, walang ganyang designated survivor kung lahat ng mga opisyalis ay mawawala. Dahil ang ating succession lamang, kung wala ng presidente, vice president. Kung walang vice president, senate president. Kung walang senate president, ang house speaker. Kung walang house speaker, chief justice. Pero kung lahat sila ay mawala, wala po tayong probisyon kung sinong mamumuno. Kaya po kinakailangan ng batas. Sa Amerika, yung batas po ata, hindi ako sigurado, pero yung batas po ata ay nagsasabi na yung designated survivor, pag lahat itong 5 ito ay nawala, siya ang temporary na magiging presidente hanggang makatawag ng eleksyon. No? Pero yung mga nagagalit kay Inday Sara, sorry na lang kayo. Kasi ang ginagamit naman ng lingwahe ni Inday Sara, yung lingwahe ng kanyang henerasyon. Huwag niyo pong kakalimutan na si Inday Sara pa rin ang pinakabatang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi po niya kasalanan na bata siya. Kung hindi niyo magets, well,
ibig sabihin, gurang na kayo. At isa sa... Dahil yung designated survivor, napakasigat po yung movie, no? Pelikula na, sino nga ba artista dyan? Gusto ko yung artista Kiefer dyan. Sutherland. Oo, si Kiefer 24 Sutherland, Hours. no? Na siya ay, alam mo, talagang minor cabinet secretary, Secretary of Housing. Tapos, binomba nga yung State of the Nation address sa Amerika. Lahat namatay. Siya ngayon ang natirang mamuno, no? At siyempre, napakaganda naman yung teleserye ata yan eh. Hindi yan pelikula eh, no? Netflix. Parang, oo, Netflix Series. teleserye yan eh. Series yan, no? So, sa akin po, ang sinasabi lang ni Inday Sara, hindi ko attend dyan. Sa akin naman, wala nang saysay mag-attend kasi hindi ko nakita kung anong nagawa ng gobyerno sa nakalipas sa 2 taon. Siyempre, pagmamalaki dyan, yung mga nagawang reforma ni Inday Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Pero bakit pa niya pakikinggan yan? Alam naman niyang nasa departamento yan, no? Yung mga gagawin nila accomplishment, magkano bigay na ayuda, hindi talaga po accomplishment yan eh. Dahil nasa batas naman yan, pantao ng budget naman yan eh. Kung meron accomplishment, sige, bigay natin ng kredito dahil nagkaroon ng budget bill. Pero kapag hindi naman tayo nagkaroon ng budget bill, hello, sa laki naman ng budget na ilinalaan sa Kongreso, yan lang naman talagang pinaka-importanting trabaho ng Kongreso na ipasa ang pangtao ng budget bill. Dahil kung hindi, reenacted lang ang lumang budget na kukulangin talaga yan dahil merong inflation na napakataas, no? So sa akin po, yung mga KJ dyan, sorry na lang kayo, pero alam ko po ang henerasyon ng mga kabataan naintindihan kung anong ibig sabihin ni Inday Sara Duterte. Kayo mga partners, anong take nyo dyan? Ensure Ano the ang security of the reaksyon nyo president. sa PIDEA leaks na gumagamit daw kayo ng droga? Ha 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 ha. Wala. Diba? That's laughing matter. Alam mo, talagang relative kung ano ang laughing matter talaga. Oo. Tayo nakikita eh. Yun ang problema eh. Wala tayong nakitang accomplishment. Anong i-report niya? All-time high ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. All-time low ang piso. Ang sabi ng Moody's credit rating, we are the the worst underperforming economy. Anong babandila mo sa SONA? Bagong Pilipinas daw, attorney. At yung mga ayuda. Pilipinas, yung biggest drug haul na hanggang ngayon walang nakakasuhan, nawala na yung driver ng van at parang gusto nilang malimot na, no? Mabaon na sa limot yung nangyaring yon. Hindi po, naalala pa rin po namin yan. Bakit hanggang ngayon walang nakakasuhan dyan? Ano kaya? Anunsyo kaya niya yung pagbaban sa Pogo? I doubt it. Kasi ang daming malalapit sa kanya. ayaw ni Involved Speaker. talaga dyan naman sa Speaker. Ayaw ni Sa Pogo issue. Si Speaker mismo, ayaw. Oo. Ang DOJ, hindi nagkomento. Bakit kaya? Ang DILG, tahimik. Bakit kaya tahimik? Oo. Ang Secretary ng DILG Bakit at kaya? Pero ang bakit Secretary doon kay, ng Pastor- Department of Justice. Kay Pastor, atat na atat sila. Obsessed na obsessed. Obsessed na obsessed. Pero ang- Ano yun? Babandila niya, hindi ko pa rin nahuhuli si Pastor Kimuloy. Yun ang kanyang... Tsaka attorney, ang sabi naman niya, pagkakasyahin niya sa isang oras. Oh my goodness, ano sasabihin niyo na isang oras? Baka magdasal yun doon ng matagal na paulit-ulit. No? Kasi kung accomplishment pag-usapan, ano ba talaga? Yung dapat 2 million housing na, sisingilin natin siya dahil 1 million per year. Pangalawang taon na niya ay nasan? 140,000 lang palang naitayo niya sa 2 taon, di ba? Paano na ngayon yan? maganda dito, attorney, ang tanungin natin ang taong bayan. Kung ano ba ang estado nila ngayong panahon sa pamumuno ng Marcos administration. Ako kasi meron akong maisog sa Vancouver at sa LA ng panahon ng State of the Nation address. Siguro ang gagawin ko doon sa maisog Vancouver at sa LA, magko-kontrasona ako. Bagamat napakaganda na ng kontrasona na Inday Sara Duterte dahil siya ay nagdesisyon na hindi siya attend ng SONA at yun ang pinakamagandang mensahe. It says it all. Alam mo, may kante, alam niyo yon sa kapanahonan ko, you say it best when you say nothing at all. Di ba? No? Yan ang pinakamaganda. Hindi ko naabutan. Patugtugin nga yung kantang yan. Baka mag-copyright tayo. Para Strike yan tayo. ang... Copyright tayo. Baka copyright Baka pa ma-strike tayo. tayo, attorney, mawala. Naku. Pwede ba yun sa isama, attorney, yung ano? Copyright ba yun ang kinanta ko? Okay lang yun. At saka sintunado naman eh. Pwede ba yun, attorney? Na You sa say isa- it best sa isang when you zona. say nothing at all. Ayan. Yan Sa isang talaga. zona, hindi mga achievements yung nababanggit. Ay, ewan ko po. Nung una, Walang ganon. yung unang zona, dahil yan ay kakaupo lang niya, yan, katanggap-tanggap yan. Kasi ang importansya nung kauna-unahang zona, ibibigay mo yung roadmap mo kung anong gagawin mo sa Anong 6 na susolusyonan? taon. Okay, yung pangalawang zona, kung ano nang nagawa mo dun sa isang taon. Pero sa pangalawang taon, kinakailangan may report ka na. Kasi nagbigay ka 3 taon ago
ng blueprint kung paano tayo makakarating sa pupuntahan natin. Pangalawang taon na, inasa na tayo dun sa pupuntahan natin. Mukhang sumablay lahat. So, panahon diba? na. Oo, sumablay lahat. Siguro ang babanggit niya yung pangako. Pero importante, hindi yung pangako kung ano yung talagang na-deliver. Dahil ano ba naman niya, kung yan na may pangako na nakasulat naman sa tubig, di bali wala, di ba? At Pero, saka, ano ba, i-report din niya yung, nagkamali pala ako, mas mahal pala ngayon ang luya at mas mahal pala ang kamatis. Imagine. Ang akala ko 150 lang ang kamatis, hindi daw, no? Mas mataas na raw. speaking At of- saka ang luya, mas mataas na rin daw. Speaking of Pangit pa airport. rin ang ating airport. Ginagamit ba yan para maging maganda yung tulugan ng mga surot? Ewan ko ba? Basta ang alam ko, ang kapareho Social. lang ng airport natin, airport ng Myanmar at saka ng Laos. Ayan, dyan competitive tayo sa airports ng Myanmar at saka ng Laos. Yun lang talaga, wala lang iba. Kasi kung dako sa Hong Kong, di ba, galing tayo doon. Maglalaway Sa ka Hong doon, Kong. attorney. Maglalaway ka Oo. doon sa ganda ng mga Sa infrastructure. Thailand, sa Malaysia, yung mga ka-level natin. Southeast Asia lang yan, ha? In Magkakapit ba? fairness, ang Indonesia hindi rin maganda airport. Kaya lang, may architecturally pleasing sila kasi medyo Balinese yung dating ng airport nila. Pero hindi rin ganun kaganda ang Indonesia. Pero yung kanilang tourist attraction na Bali, maganda-ganda naman yung kanilang airport. No? Wala tayong ganung kasing ganda ng Bali Airport na para sa tourist destination natin dahil napakaliit ng airport natin para sa Boracay. Pero alam mo, ang prediction ko, gaya ni Inday Sara na ayaw na makinig. Ako naman, bago pa mag-anunsyo si Inday Sara, di ba sinabayan ko na sa inyo? Yes, oo. Na for the first time in 8 years, hindi ako pupunta ng SONA. nabanggit Kasi mo yan. bilang dating miyembro ng Kamara, no, meron kaming upuan talaga doon sa plenaryo. No? Pero talagang hindi na ako pupunta kasi hindi na ako interested. Dahil alam ko naman, wala man sasabihing accomplishment. Tapos magsasabi din naman kung anong gagawin nila. Kung sa 2 taon, wala namang nakamit, anong pag-asa natin makakamit pa yung mga bagong mga pangako? No? So ang tingin ko, ang tao, hindi na rin interested. At saka, hindi, Siguro, ang mga manunood lang yan, yung mga titingin sa mga terno na suot ng mga kababaihan. No? Wala naman tumitingin sa mga barunang lalaki. No? Sa totoo lang, ang SONA naman, fashion show. So, manunood sila sa fashion show, pero ang tingin ko, wala naman nakikinig doon sa talampati na eh. Tingin ko, attorney, ang manunood ang publiko para malaman saan napunta yung 20 million. Well, yun nga ang aking regret. No? Hindi ako atin ngayon, hindi ko matitikman yung 20 million. Ano kaya ang lasa ng 20 million na pagkain? ikaw, Ibang kalasa nun. na-experience mo yung 200,000 lang ni PRRD. Ano bang ano nun? Nahin ako si PRD naman kasi KG. o ibang klase Minsan mga lang maging pagkain presidente. doon. Pinapakain sa amin sa SONA, tuyo. pandesal at saka Maruya. kesong puti. Wala bang maluya doon? Mga simpleng na ano Pero At saka concerned pancit siya- palabok. Yun. Hindi Yun lang maganda, pa, pagkain ng SONA nung Pera panahon ng bayan yan eh. ni Hindi ba pwede PRRD. mag-chip in yung mga ano dyan, mga Nagyayaman. bisita, considering mga mayayaman naman Pwede yan ba sila? Hindi, pero in fairness, mula nang umupo ang PBBM, masarap talaga yung pagkain. Ayun. Hindi na shock lang ako na 20 million ng cost. No? Ano ba naman yan? Kasi hindi mo naman papakainin yung 1,000 yun eh. Hindi kakayanin. O, 2,000. Hindi kakayanin ng 2,000 yun. Kasi ang kinakainan lang yan, yung South Lounge at saka North Lounge para sa mga kongresista, tapos sa opisina ni Speaker, sa opisina ni Majority Floor Leader, tapos doon lang sa South lobby. Oo. Doon lang ang kainan. So hindi po aabot yan ng 2,000 people. Tsaka hindi rin Siguro naman- at most 1,000 ang papakainin nila. For sure, hindi naman rin yan sila malakas kumain eh. Kasi yung oo. iba dyan, may nagda-diet kasi may kinokontrol sa pagkain. Oo, kasi diba? baka mamaya masira yung kanilang mga figures doon sa Oo kanilang mga nga. terno. Tsaka No? baka... Hindi, sumutong pero kain. alam mo, ang obserbasyon ko dyan, kumakain lang yung tao kasi napaka-traffic pagkatapos ng SONA. At napakatagal makarating sa iyo ng driver. Kasi nga, hindi po pwede lumabas ang kahit sino hanggang di lumalabas ang presidente. Lockdown, di ba? So, kakain sila dahil nag-aantayin sila ng mga kotse. Tsaka nakakagutom din siguro pag ang daming mga sinabi ng sa SONA tapos di mo naman ramdam, lalo kang gugutumin nun eh. Well, yun nga. At saka, syempre, kung 20 million worth ang kakainin mo at pinakamatinding pagkagutom, mawawala ka talaga ng gana. So, mabuti na lang, hindi ako ate ng SONA nang wala akong guilt feelings pag ako'y kumakain ng 20 million na pagkain sa gitna ng pinakamatinding pagkagutom nararamdaman ng sambayan ng Pilipinas. Ang napansin sila excited ito ang bayan. Pasimuno ako niyan. In fact, yung opisina ko, yung Office of the Presidential Spokesperson, kami nagpa-publish ng libro ng Annual Accomplishment Report. Sa amin talagang trabaho yan. Ngayon, bakit kami nagkaroon ng pre-SONA? Kasi itong ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, ayaw niya nagbabasa ng speech.
So minsan, Oo nga. parang yung Totoo yun. kauna-unahang SONA niya, halos wala siyang binasa. So ang ginawa na lang namin, para Admin. lumabas yung mga achievements at masigurado na malalaman ng taong bayan, nag-pre-SONA na kami. Para kung nag-extemporaneous speech na naman si PRRD, at least nailabas na kung ano yung mga accomplishment ng mga different clusters. No? So kung naalala nyo, yung pre-SONA namin, economic cluster, Tama. peace and order cluster, yung mga justice cluster, para sigurado na kung hindi feel ni PRRD ng basahin, alam pa rin ng taong bayan kung ano nangyari. At yung pangtaunang libro na linalabas ng Office of the Presidential Spokesperson na nagsasummarize ng lahat ng achievements ng gobyerno. Oo, mas maraming achievements sa that time, attorney ng Duterte administration. Kaya maganda yung ginawa ng administrasyon dati para malaman ng tao kung gaano karami. Ngayon talagang... Baka nga kasi siguro walang may report, kaya walang ganun. Well, isa pa yung problema. No? Kasi paano nga sila magpiprisola? Paano yun? Ang airport, pinakapangit sa buong daigdig. Ang build, naantala dahil ang budget napunta dun sa mga pet projects ng mga congressmen. No? So anong i-report ni Bunoan? No? Anong i-report ng economic cluster? No? Runaway inflation. Taripa? Binawasan yung taripa. Napakatindi Trabaho. ng depreciation ng peso. Paano yung mga pababa ang trabaho. Hunger is on the rise. Paano mo naman i-report yun? Baka no? puro pangako na naman. Well, yun nga, sa DTI. Ay, nako, ang daming nangakong mamumuhunan. Pero syempre, nasaan ang ebidensya? Lalo na Dahil hindi ngayon. naman random. May Mo, nandyan pa rin ang panunupil, ha? Alam mo, napakatagal ko nang nandyan sa Kongreso dahil ako estudyante pa lang sa UP College of Law, naroroon na ako sa Kongreso, nagtatrabaho as a working student. So, ang dami ko na talagang sonang napanood. Napanood ko 3 sona ni Cory, tapos nandun pa rin ako nung panahon ni FBR, nandun pa rin ako nung panahon ni Estrada. So, kailan ba ako natigil? Natigil lang ako umati ng SONA kay Pinoy. Kay Pinoy lang ako natigil talaga umati ng SONA. Kasi, ewan ko ba, maski kamag-anak ko, si Hubito Salonga, talagang hindi ko kasundo yung mga communication team ni Pinoy noong mga panahon na yon. No? So, tapos nakabalik naman ako dito nga sa panahon ni Duterte. No? At for the first time in straight 8 years, ngayon lang ako hindi mag-a-attend. No? Pero sa totoo lang po, itong SONA, lahat po ng tao po pwedeng madinig ang damdamin. Palaging may rally po sa labas niyan. At palaging merong sunugan ng effigy. At palagi yung mga nag-a-attend ng SONA na mga sabihin natin makaliwa, palagi meron silang mensahe sa mga suot-suotan. Abay, sa kauna-unang pananahon, ha? Ang tagal ko nang nanonood ng SONA mula noong 1988 pa na nagsimula ang Kongreso, abay pinagbabawal ang pagsunog ng effigy. Kasi nga, hindi na masusunog ang effigy ni Duterte, ang effigy lang ni Marcos ang masusunog. No? Ang sasabihin nila, yung effigy ng Marcos U.S. Dictadoria, bawal na raw. Yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang pananalita dahil yung pagsunog ng effigy, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. At saka yung pagsusuot ng mga damit na mayroong mensahe, yan po ay Bawal kabahagi rin ng malayang pananalita. Abay, sa kauna-unahang pananahon, talaga ibang Bawal. klase ng mga panahon. Talagang nauulit ang kasaysayan ng martial law. Pinagbabawal itong mga ganitong mga pananalita. Sayang naman, no? Sa Dahil panahon- hindi kikita yung mga gumagawa ng effigy na susunugin lang din naman. Sa panahon na- Ako, kaya nga ayaw na ni Inday Sara mag-attend. Alam na kasi ni- kaya lang ni siguro Sara. yung mga karamihan sa atin manunood lang ng fashion show tapos papatay ng television. Oo. Well, obvious naman yung sinasabi ni Mr. Alejandrino, no? Na kapag gutom ang tiyan ng taong bayan, dyan papasok yung ideya na baka mamaya, gampanan nila yung kanilang papel bilang soberenya at palitan ng liderato. Dahil sa ating kasaysayan naman, no, 2 beses na tayo nag-dismiss ng mga presidente. Ang sariling ama ni Marcos Jr., si Marcos Sr. at si Erap Estrada. So, hindi naman po katakataka yung ganyang obserbasyon. At hindi po yan illegal, ha? Bagamat meron po tayong mga krimen na sedition, ang sabi naman po ng Korte Suprema, kapag ang taong bayan naghusga, hindi yan krimen. Yan ay sang-ayon sa kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bayan kung sila'y magdedesisyon na sipain ang isang nakaupong presidente. Well, kaya nga po, ang gusto ng mga investors ay yung stable policies. Hindi magbabago ang rules of the game sa kalagitnaan ng game.
Dahil kung ganon, sa iba na lang sila pupunta dahil hindi naman Pilipinas lang ang pwedeng pamuhunan. Marami namang ekonomiya dyan sa Southeast Asia at nakikita nila na mas stable yung policy making sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia. Kaya tingnan mo sa Malaysia, $2 billion ang ininvest ng Google ba yun? Oo, tama. Ibang klase, bakit hindi na lang sila dito sa atin nagpunta? Mas malaki tayong merkado kaysa sa Malaysia. Kasi nga, number one, walang possibility na gigirahin tayo dahil wala silang mga base militar na pinagagamit sa Estados Unidos. Pangalawa, walang political friction dahil ang kanilang namumuno ngayon, si Anwar Ibrahim, minsan inakusa ng sodomy, ay ngayon ay talagang tanggap ng taong bayan bilang siyang tunay na pangulo ng Malaysia, no? Na isang demokrasya rin, na natapos ng panahon ng UMNO, ngayon naman ay panahon ng mga dating nasa oposisyon. No? So meron silang political stability. Diba? At well, yan ang wala sa Pilipinas. Wala tayong political instability at wala rin tayong international stability dahil tayo nakikipag-away sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig na pinakamalakas din ang ekonomiya. Malay mo, attorney, ito ang bagong Pilipinas. At speaking of Bale-Balentong, kung matatandaan mo, di ba, sa loob lamang ng isang araw, record holder beses. Guinness Book of World nagpalit-palit Records. ng Kasi nga, Guinness Book of World Records yan, matakin mo, 3 sa isang araw. Ano ba naman yan? Hindi nasala. Oo, hindi ko maintindihan yan. Ano bang hinahanap nila ng Chief of Police sa Davao City? Ang gusto ba nila ay yung aaresto na kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil inaasahan nila na lalabas na ang warrant of arrest ng ICC at sinisiguro nila na yung Chief of Police ay talagang magsoserve ng warrant of arrest. Well, meron po akong balita sa inyo, hindi po yan automatic ha. Yan po ay dapat dadaan sa proseso. Dapat po yan ipadaan sa DFA, tapos papadaan sa DOJ, tapos itatransmit pa sa hukuman. Kinakailangan dalin pa sa hukuman ng tao na aarestuhin ng ICC, hindi po yan automatic. So hindi lang po yan desisyon ng Chief of Police, meron din pong papel na gagampan ng ating hudikatura. At yan po ay nakasaad mismo sa Rome Statute. So ako talaga naniniwala ako na itong pagpapalit-palit ng Chief of Police sa Davao ay dahil sinusiguro nila na kung lalabas talaga yung warrant of arrest, yung Chief of Police, isisilbi ang warrant of arrest. Dahil nga naman, kung malapit yan kay Duterte, baka mag-atubili at hindi gawin yun. At alam mo naman po, yung pagsisilbi ng warrant of arrest na isang hukuman na dayuhan, hindi po pwede yan sa Pilipinas. Kasi nakasulat po dito sa ating saligang batas, ang arrest warrant o search warrant must be personally issued by a judge. Yung judge na yon, Pilipino, hindi po dayuhan. So talagang mahihirapan po sila mag-serve ng warrant of arrest, lalo na ngayon na hindi na po tayo miyembro at kasapi ng International Criminal Court. Yun nga pinagtataka ng mga taga Davao. Palagi silang awarded as the best city police, no? And yet, bakit tinatanggal yung mga namumuno? Parang hindi kinikilala ang mga accomplishments ng mga magagaling na chief of police, no? At palagi silang pinapalitan. Talaga naman pong tapatan na politika po ito. Ang gusto nilang maging chief of police ay yung walang pagkilala o walang loyalty kay Presidente Duterte at ng kanyang pamilya. Pero sino ba naman ang hindi magbibigay ng loyalty sa Presidente na nagdoble ng sweldo ng mga kapulisan? Wala po kayong mahahanap. So miski sa pong araw kayong magpalit ng Chief of Police dyan sa Davao, lahat po ng kapulisan tatanaw at tatanaw pa rin ng utang na loob dahil wika nga ni Senator Ping Lacson na dati po ay kabahagi rin ng PNP at naging PNP chief, wala na iba talagang presidente na nagmalasakit sa mga kasundaluhan at kapulisan gaya po ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siyempre hindi, kasi naguguluhan na yung ating mga kapulisan. Ano ba talaga ang criteria para ikaw ba talagang chief of police? Hindi ba dapat merito? Hindi ba dapat kinikilala kung mabuti ang iyong paggampa ng inyong katungkulan? Pero kung pinupolitika at ang hinahanap nila ay yung walang loyalty sa presidente o di naman kaya matuturing na kalaban ng presidente na nakatira ngayon sa Davao, syempre, yan ay nakakasira ng moral kasi pati ang kapulisan napupolitika. Sana makontak natin si Senator Bato para siya mismo mag-discuss kung bakit kinailangan yung panukalang batas neto, anong nakasaad sa panukalang batas, at bakit sa tingin niya ito dapat ay pinirmahan bilang isang batas. Ang problema ko, partner, di ko pa nababasa yung panukalang batas nito. So, ang nakikita lang natin ng mga press releases, no?
Pero ang tingin ko, dahil si Senator Bato naman ay naging PNP chief din, alam niya yung mga, kumbaga, butas sa batas na bumubuo ng PNP na dapat pagtakban. At yan yung naging resulta, isang panukalang batas. Tama lang naman, no? Dati siyang PNP at siya ngayon mambabatas, edi unahin muna niya na magpasa ng batas para nga lahat ng butas mapagtakban ng magkaroon tayo ng isang profesional sa nakapulisan. So sa akin lang yun eh. Bakit hindi binigyan ng tiwala ng presidente na isang dating PNP chief ay alam kung paano mapahusay pa at maging mas profesional pa ang hanay na ating kapulisan? Mas madali ba o mas gamay ba ng presidente kung ano yung pangangailangan ng kapulisan kesa dun sa isa na nanggaling mismo sa hanay ng kapulisan? Sa tingin ko, hindi po. Ang Kung hindi ako nagkakamali, At dapat alam din niya. nakasaad din yan sa local government code, no? Na dapat kinukonsulta ang mayor, no? Dahil meron siyang kahit papanong say, dahil alam niya kung anong pangangailangan ng kanyang syudad. Pero in this instance, kapag 3 beses nagtalaga ng chief of police sa isang araw, I'm sure wala nang pagkakataon na kinonsulta itong si Mayor Baste Duterte. At saka, hindi rin papalag talaga yon kung kinonsulta siya. Merong atang statement si Mayor Baste, di ba? Basahin nga natin ang statement niya dahil kailangan naman marinig ang boses ng alkalde mismo. No? Dapat kinonsulta kung sinong maging chief of police ng kanyang syudad. No? Bago lang tayo mag-break at dahil ito naman ang pinag-uusapan natin, tignan natin itong statement ni Mayor Baste Duterte. Hindi pa rin natin babasa. Ayan na. Ito po ang official statement ni Mayor Baste Duterte. I'm addressing you today regarding the recent mass relief of police officials. Davao City has earned a long-standing reputation for its commitment to peace and order and security. This did not come by accident. It came by a combination of political will, committed and dedicated law enforcement, and most of all, citizens' cooperation. Through the years, reputation was nurtured by constant commitment to the strict implementation of initiatives such as Patrol, Rehiyon 11, Crime Prevention Program, Anti-Criminality Efforts, Oplan Kalihinkan, Kababayanihan, and Kabataan Giya Labad sa Papanglugos or rape. This move by General Marbil and Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre undermines the hard work not only of those police officials but also of every police personnel who is truthfully working their mandate that instead of being recognized are being relieved and questioned. Police Brigadier General Torres' perception and conclusion on the peace and order situation of Davao City a few days after he set foot in the city is rather fascinating, given that he has only been assigned to Region 11 in less than a month. If General Torres thought that Davao City police personnel were ineffective in their duties, then how come the very institution he leads has consistently recognized the Davao City Police Office as a top-performing police office in region? I believe we still have the same aspirations where laws are obeyed and where public servants enjoy the trust and respect by the people they serve. This is what we will strive for. Okay? So, ibig sabihin, mali kasi yung perception ng Regional Director Torre doon sa peace and order situation ng Davao. Ano ba sinabi ni Torre sa peace and order ng situation ng Davao daw? Magulo daw, madami daw krimen. Hindi pa uminit yung puwet niya sa upuan, yung sa pwesto bago lang. Ang sagot naman ni Mayor, totoo naman, wala ka pang isang buwan dyan. Bilis naman nalalaman mo, no? Assess? Oo.